Yun mga guys, for today's video mga guys, yun may sinadya sa akin yung tropa ko. Linisan daw natin yung fuse box and ipa-charge natin yung battery. Baka na-discharge lang kasi diba umuwi tayo ng Bicol na nakaraan. So 1 week tayo dun. Baka na-discharge yung battery natin. So yun, ginawa natin yun. Yung battery natin is dinala ko na sa charging station sa may motor shop. Then ngayon, nililinisan natin yung fuse box mga guys, yung mga fuse, yung mga binubunot natin para linisan. Ipakita ko sa inyo mga guys. Ayun mga guys, ito yung fuse box mga guys, yan. So ito nabunot ko na itong dalawa, then itong dito na tayo proceed sa white, then sunod natin itong lilinisan mga guys. Ayun, binubunot natin yan isa-isa. Ayun mga guys, kung ano yung pagkakalagay niya, yan din yung paglagay nyo. Ayun, ganyan din. Mga guys, bubunutin ulit natin isang fuse mga guys. Yung isang fuse nakita ko na may kalawang, so yun, pinalasan na natin. Ayun, dito na tayo proceed sa isa. Ito yung suggest ng tropa mga guys. Pag-test natin yung battery and test natin yung mga fuse. Kasi baka ito rin yung nagiging sanhi kaya lumalabas yung red indicator natin mga guys. Yan mga siya, nakikita yung mga kalawang siya. So, nasan lang natin. Ilan yung gabi ko? Ba hindi na lumalabas si Tete? Dito lang. Yan lang. At yun lang ito na. Ilan pa nang yung sigago? Tapos mga guys, yung pinaglagyan pala ng fuse box mga guys. Ito, pinaglagyan ng fuse is gagamit natin ng cotton buds mga guys. Ito, pakita sa inyo. May nakita mayroon ng cotton buds dito. So yan, para matanggal yung mga dumi-dumi lalo. Since wala pa tayong pambiling battery, yan, fix muna natin yung battery. Sana gumana, sana mag-charge siya. Kaya sana mag-okay na yung battery na pinag-charge natin. Although nag-charge siya dito sa battery, sa motor natin mga Sky. Kaso hindi na siya kaya supplyan ng talagang full charge kasi nga na-stuck siya. So yung natitirang charge ng battery is kino-consume ng mga accessories natin, mga ilaw, like yan, ilaw, kusina, yung mga ganyan. So hindi na siya kaya charge ng battery ng charger natin. So kaya yung suggest nung tropa kong may motor shop is pa-charge daw yung battery para bumalik yung dating full charge niya. Ito mga kasi yung fuse natin. So kung paano yung siya tinanggal, ganun din yung pagkabit yung mga kasi, kailangan hindi siya mabaligtad mga kasi. Ayun mga, babalik na natin yung fuse. Yan. Pagbalik niyan, i-diin nyo lang siya. Yan. So yan. Ayan siya. Tig na tayo dito. So tatlo na yan. Nice. Kasi may kalawang na naman siya. So, linisan lang natin yan. Kabit na natin. Dahan-dahan lang kamo. Medyo mahirap ang talaga siya mga kasi wala tayong pang sundot ng fuse. Yan. Bilis mo. Yan. So kami na natin kami na. Oh, malaglag. Sirate. Mas na natin sa natin ito. Yan. Yan sa kapit. Tingnan natin. Yan si Tasha sa mawis. Sa mawis. Hindi mo inaas ka mo. Hindi mo bilis, hindi ka lang kailangan wait. Ano ako subukan natin siya. Ayun. Wala pala mo mawis. Ang mo. Ang nasa natin. Wait lang.
Yan naman yung ano. Nakasabit na natin. So yun, goods na, malinis na. Para pagbalik ng battery is try natin kung mawawala na yung red indicator mga guys. Kasi wala pa tayong pambiling bagong battery mga guys, wala pa tayong budget. Kaya ano ba ito? Yan mga guys, tara samahan niya ako kunin natin yung battery pina-charge ko mga guys dun sa motor shop. Guys, malapit na tayo doon sa pinag-charge ko ng battery mga guys. So nilalakad lang natin dito palabas sa amin mga guys. Mga guys, nakuha na natin yung ating battery pina-charge. So yan, babalik na rin ito kay Sky mga guys sa ating mot-mot mga guys, sa ating motor. Alright, Yuasa. Mga guys, kakabit na natin yung battery. So ito, nakuha na natin siya. Ito yung stock niya mga guys, Yuasa. Ang brand nito mga guys is YTZ 6B. Ito yung stock battery natin. Tsaka ito rin yung size niya mga guys, 6B. YTZ 6B. Yan. Yuasa. Yan. So ibabalik natin mga guys. Hopefully sana mawala na yung red light na indicator dito sa ating panel board. Tara, kabitan natin mga guys. Pas ni benda. Sige mga guys. Kailangan lang kasi mga guys mahigpit to. Yan natin. Yan, make sure nyo lang na mahigpit yung pagkakabit nitong tornilyo nyo mga guys, itong mga terminal. Ayan. Balik na natin itong cover mga guys ng battery. So punasan lang din natin. Yan, nakabit na natin ito mga guys yung kanyang cover. So ikabit na natin ito yung cover ng kanyang footboard. Yun mga guys, nakabit na natin yung ating battery and yung cover ng battery and itong cover ng ating footboard sa battery mga guys. So nakabit na rin natin. So ngayon mga guys, check na natin itong ating motor, yung pagkabit ng battery natin. Sana is hindi na umilaw yung red indicator dito sa ating panel board. So yun mga guys, start na natin. Yun mga guys, start natin. So yun, kung nakikita nyo, napapansin nyo, wala na yung red indicator dito ng battery mga guys. So try natin i-start mga guys, yung lalabas pa. So yun mga guys, di na siya lumabas mga guys. So okay, goods yung pag-charge natin ng battery mga guys. Ayos mga guys. Okay, hindi na tayo muna bibili ng battery. So nag-umana siya mga guys. So yun mga guys, lobat lang talaga yung battery natin. Na-discharge lang siguro siya mga guys nung umuwi tayo ng Bicol mga guys. Kasi 1 week din tayo doon. Yung mga guys, napakaganda na ng charge ng battery natin. So dati nung hindi pa natin charge yung battery natin is ano lang siya, hanggang 4.1, 4.2, 14.0. So yun mga guys, napakaganda ng charge natin.
umabot na tayo ng 14.7, 14.8. So yun, nag-discharge lang talaga siya. Alright. So yun mga guys, napakasaya ako ngayon mga guys kasi hindi na tayo bibili ng battery. Tulad yung pinakita ko sa inyo kanina is gumana na yung battery natin nang hindi lumalabas yung red indicator sa ating panel board. So yun, dahil lang pala yun, nung nakarang umuwi kami ng Bicol, 1 week kaming umuwi nun. So yun, na-discharge lang siya kaya yun, thankful tayo kasi hindi tayo papayat ng battery. Thanks God. Yan. At napakaganda na ng charge mga guys, umabot na siya ng 14.7 hanggang 14.8. So yun, nung hindi pa natin sinacharge yung batteries hanggang ano na siya, 14.1, 14.0 hanggang 14.2. So ngayon, umabot na siya ng 14.8. So napaka-goods na ng battery natin mga guys. Kaya mga guys, ang suggest ko lang sa inyo kapag hindi nyo gagamitin yung inyong mga alaga, yung inyong mga motor ng 1 week to 1 month. So yun mga guys, mas maganda is i-disconnect nyo yung connection mga guys ng mga terminal ng battery para hindi kayo matulad sa nangyari sa motor ko. Alright mga guys, hanggang dito na lang mga guys. Mag-ingat and ride safe always. Peace out.